Masayang naglakad ang dalaga sa altar kasama ang mayamang lalaking minamahal niya. Pagkatapos nito, magkasama nilang ginugol ang isang romantiko at masayang isang linggo ng pag-aasawa kasama ang kanilang mga pamilya. Akala nila ay magiging masaya na magpakailanman ang kanilang buhay, ngunit mahilig magbiro ang tadhana. Habang pumapalaot ang kanyang asawa at biyenan sa dagat upang mangisda, sinalubong sila ng isang malakas na bagyo at sa kasamaang palad ay parehong nalunod sa malamig na karagatan. Nabaliw ang kanyang biyenan sa sobrang dalamhati at sinisi siya sa pagkamatay ng anak. Ayon sa isang hula noong siya'y bata pa, dala raw niya ang isang kapalarang magdudulot ng kamalasan sa kanyang magiging asawa. Sa isang iglap, nawala sa dalaga ang taong pinakamamahal niya at kinailangang tiisin ang pait ng nakaraan na ayaw na sana niyang balikan. Mula pagkabata, ulila na siya sa ama na nasawi sa isang aksidente sa lansangan. Ang kanyang ina na may nagtamo ng pinsala sa utak at naging isang pasyenteng may diferensya sa pag-iisip. Si Huno ang siyang pamasan sa lahat ng responsibilidad ng pamilya. Di naglaon, naibigan ni Huno ang isang mayamang lalaki na si John Ho. Isang araw, sinamantala ni John Ho ang pagkakataon at nagpunta sa bahay nila Huno upang mag-propose. Ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang lola dahil ayon sa manghuhula, kapag napaaga ang pag-aasawa ni Huno, magkakaroon ito ng kapahamakan. Hindi nagpadaig si John Ho sa pagtutol ng kanyang pamilya. Araw-araw siyang lumuluhod sa harap ng bahay nila Huno upang hingi ng basbas ng kanyang lola. Sa wakas, pumayag din ang matanda sa kanilang kasal. Sa wakas, matagumpay na nakalakad si Huno sa altar, at sa panahong iyon, siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Ngunit nang ihagis niya ang bouquet ng kasal, ang kanyang biyenan ang siyang nakasalo. Habang nagdiriwang ang lahat, tinukso siya ng kanyang tiyahin, na baka raw muling umibig ang kanyang biyenan. Naging alanganin ang atmosfera ng kasayahan dahil dito. Matapos ang kasal, naging mabait sa kanya ang kanyang biyenan at itinuring siyang tunay na anak. Sa sobrang saya, nakalimutan ni Huno ang tungkol sa kanyang madilim na kapalaran bilang balo. Ngunit hindi nagtagal, naganap ang trahedya, ang kanyang asawa at biyenan ay nasawi. Tuluyang bumuho ang masayang mundo ni Huno. Pagkarinig sa masamang balita, nawalan ng malay ang kanyang biyenan. Dumating ang kanyang lola upang damayan siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabanggit ng tiyahin ni Huno na isa siyang balo, na siya namang narinig ng kanyang bagong gising na biyenan. Agad siyang sinisi at hindi pinayagang dumalo sa libing. Sa halip na maging sandigan ng isa't isa sa panahon ng pighati, naging magkaaway sila dahil sa kalupitan ng tadhana. Ngunit si Huno, sa kabila ng lahat, ay nagnanais lamang na manatili sa tabi ng kanyang biyenan habang hinihintay ang pagbabalik ni John Ho. Sa huli, hindi rin kinayang paalisin siya ng kanyang biyenan. Kaya't sa isang araw, naging balo silang dalawa. Sa mga sumunod na araw, buong pusong inalagaan ni Huno ang kanyang biyenan. Ngunit kapag nag-iisa siya, tahimik lang siyang umiiyak sa kanyang kama. Samantala, ang kanyang biyenan ay ayaw kumain o uminom man lang. Isang gabi, nakita siya ng biyenan na palihim na kumakain. Agad niyang ibinaba ang pagkain at nagpaliwanag na hindi niya alam kung bakit siya nagugutom. Sa galit, itinapon ng biyenan ang lahat ng pagkain at gustong palayasin si Huno. Ayaw na raw niya itong makita pa. Wala nang mapuntahan si Huno. Kahapon, masaya pa silang lahat. Ngayon, wasak na ang lahat. Kaya't naglakad siya pauwi sa bahay ng kanyang lola. Nang makita siya ng matanda, agad nitong naunawaan ang nangyari. Sa bahay ng kanyang lola, sa wakas ay nakakain si Huno ng maayos. Ngunit laking gulat niya nang siya'y magsuka. Nang husto, doon niya napagtanto na maaaring siya ay buntis. Nang mabalitaan niyang tumigil na sa paghahanap ang kanyang biyenan, agad siyang nagmakaawa na ipagpatuloy pa ito. Kahit patay na si John Ho, gusto pa rin niya itong makita. Ngunit naniniwala ang biyenan na kung hindi nila ito bibitawan, hindi matahimik ang kaluluwa nito. Dahil hindi pa narehistro ang kanilang kasal, wala siyang karapatang ipagpilitan ang paghahanap. Kaya't napilitan siyang tumigil sa kabila ng matinding sakit. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang inaalala ang kalagayan ng kanyang biyenan. Araw-araw ay dinadalhan niya ito ng pagkain at iniiwan sa harap ng bahay. Ngunit isang gabi, nalaman niyang ibinenta na ng kanyang biyenan ang bahay at umalis na ito. Labis ang kanyang pangungulila. Ang totoo, pumunta pala ang kanyang biyenan sa bahay ng kanyang lola. Itinuturing pala niya si Huno bilang tunay na anak. Ang kanyang mapait na salita at pagpapalayas ay isang paraan upang mapalaya si Huno mula sa sakit at kalimutan ang nakaraan. Ngunit hindi pa rin kayang tanggapin ni Huno na itinuturing na ng lahat na patay ang kanyang asawa. Sa gitna ng emosyon, nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan at agad dinala sa ospital. Doon niya nakumpirma, siya ay buntis. Nang malaman ito ng kanyang ina, natuwa ito. Ngunit tinutulan ng kanyang tiyahin ang ideya na magpalaki siya ng anak ng mag-isa. Ang kanyang lola ay tahimik na nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Narinig ni Huno ang kanilang usapan. Bagamat masakit, naramdaman niyang may bagong pag-asa sa kanyang buhay, isang Reg along iniwan ni John Ho. Gusto niyang ibahagi ang magandang balita sa kanyang biyenan, ngunit nalaman niyang umalis na ito patungong ibang bansa dahil sa labis na dalamhati.
Gayunpaman, buo ang pasya ni Huno na itaguyod ang bata. Pagkalipas ng 10 buwan, isinilang niya ang isang malusog at kaibig-ibig na sanggol. Sa kalinga ng 4 na babae sa kanyang buhay, lumaki ang bata ng masaya. Lumipas ang 7 taon, naging isang matagumpay na fashion designer si Huno at mag-isang pinalaki ang kanyang anak. Samantala, bumalik sa bansa ang kanyang biyenan. Siya ngayon ay muling ikinasal sa isang mayamang lalaki, ang presidente ng Ford Corporation. Akala niya ay tapos na ang koneksyon nila ni Huno, ngunit muli silang pinagtagpo ng tadhana. Araw yun ang anibersaryo ng kamatayan ni John Ho. Pumunta sa tabing dagat ang biyenan at ang anak ng bago niyang asawa upang mag-alay. Si Huno rin ay naroon kasama ang kanyang anak upang gunitain ang ama nito. Habang nasa banyo ang bata, pumasok si Huno sa tindahan. Narinig ng kanyang biyenan ang kanyang boses at tila pamilyar ito sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, likod lamang ni Huno ang kanyang nakita. Sa tabing dagat, nauhaw ang bata at iniwang sandali ni Huno upang bumili ng tubig. Dumating ang kanyang biyenan. Habang nakatingin sa dagat, binanggit niya ang pangalan ng anak. Walang kamalay-malay, sinabi ng bata na iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Nang makita ng biyenan ng bata, para bang nakita niyang muli si John Ho noong kabataan nito. Ilang sandali pa, bumalik si Huno at kinuha ang anak. Ikinwento ng bata na magkapangalan ng ama niya at ang anak ng babae. Dito napagtanto ni Huno na naroon ang kanyang biyenan, ngunit wala na itong bakas. Muli silang magkikita, sa panibagong mga papel. Kinabukasan, pumunta si Huno sa Ford Corporation para sa isang interview. Sa di inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang panganay na anak ni President Son Jin. Habang pinupulot niya ang mga dokumento, nakita niya ang figure ng kanyang biyenan at agad itong hinabol. Sa pagmamadali, naiwan niya ang kanyang cellphone. Ngunit huli na siya, ipinagpatuloy niya ang panayam. Sa kanyang pagtataka, ang team leader ay dating kaklase niya sa kolehiyo, si Sarah. Hindi siya gusto ni Sarah dahil ang lalaking minahal nito noon ay naging asawa ni Huno. Tinawag siya ni Sarah upang kausapin. Pagkatapos sulyapan ng kanyang disenyo, pinauwi siya nito at pinaghintay ng anunsyo. Gusto sanang itanong ni Huno ang tungkol sa kanyang biyenan, dahil magkaklase sa high school ang ina ni Sarah at ang kanyang biyenan. Ngunit inilihim ni Sarah ang impormasyon dahil ayaw niyang muling mapalapit si Huno sa kanyang biyenan. Sa mga sandaling yun, palabas na ng kumpanya ang kanyang biyenan at sakto namang nakasabay nito sa elevator ang ina ni Sarah. Gusto ng ina ni Sarah na makapangasawa ang kanyang anak sa isang miyembro ng pamilya ng presidente. Gustong magpakitang gilas ng ina ni Sarah sa ginang, ngunit sa kasamaang palad, kakaunti pa lamang ang kanyang nasabi ay nakapagdulot na ito ng kaguluhan. Nasabi niya na may mabuting kapalaran ng ginang dahil kahit namatay ang asawa at mga anak nito, nakapag-asawa pa rin siya sa isang mayamang pamilya. Sa madaling salita, walang nawala sa ginang. Nagalit ang ginang sa pahayag na ito, kumuha siya ng baso ng tubig at ibinato ito sa mukha ng ina ni Sarah. Dahil dito, nawala ang pag-asa ni Sarah sa kanyang kasal. Nang marinig niya ang balita, agad siyang nagtungo sa bahay ng ginang upang humingi ng tawad. Nakita ng ginang ang sinseridad ni Sarah kaya pinaupo siya nito. Ngunit nang makita ni Sarah ang presidente, nagsinungaling siya at sinabing inimbitahan siya ng ginang para sa hapunan. Lalo pang namuhi ang ginang kay Sarah nang makita ang kanyang hayagang pagsisinungaling. Nais sanang sabihin ng ginang ang totoo, ngunit natakot si Sarah na magalit ang presidente, kaya agad niyang binago ang usapan. Lubos itong ikinagalit ng ginang kaya siya'y umalis. Sinundan siya ni Sarah at muli itong humingi ng tawad. Sinabi ng ginang na pinakakinamumuhian niya ang mga sinungaling. Sa mga sandaling yun, dumating ang anak na babae ng ginang at tinanong si Sarah kung nakita niya si Hanso na pumunta para sa panayam. Nagulat ang ginang nang marinig ang pangalan ni Hanso ngunit sinabi lang ni Sarah na nagkataon lang ito. Kaya hindi na ito pinag-isipan ng ginang. Hindi inaasahan, tumunog ang doorbell. Si Hanso pala iyon. Nang umaga ng araw na iyon, matapos ang panayam, hindi makita ni Hanso ang kanyang telepono kaya agad siyang tumawag sa sarili niyang numero. Si Son Jin ang sumagot at inimbitahan siyang pumunta sa bahay upang kunin ito. Nang makita ni Sarah si Hanso sa screen, labis siyang nag-alala. Inakala ng ginang na bumalik ang kanyang anak kaya siya'y pumunta sa sala. Muntik nang tumalon ang puso ni Sarah sa takot, kapag nalaman ng ginang na muli siyang nagsinungaling, lalo siyang kamumuhian nito. Pagbukas ng pinto, papasok na sana si Hanso nang dumating si Son Jin. Nagkita silang dalawa sa may pintuan. Labis ang tuwa ni Son Jin nang makita si Hanso. Hindi inaasahan ni Hanso na ang dating mahirap na binata ay isa na ngayong mayamang ginoo. Habang nag-uusap sila, dumating ang nakababatang kapatid na babae at ibinigay ang telepono kay Hanso. Agad siyang nagpasalamat. Sa mga tingin ni Son Jin, naunawaan agad ng kapatid ang nais niyang ipahiwatig.
Upang mas makausap pa si Hanso, iginiit ni Sunjin na siya na ang maghahatid sa kanya pauwi. Akala ni Sunjin ay may asawa na si Hanso kaya nanatili siyang magalang. Ngunit nang malaman niyang nakatira pa si Hanso sa bahay ng kanyang ina, nagtaka siya. Sa kanyang pagtatanong, nalaman niyang matagal nang patay ang asawa ni Hanso. Noon lang napagtanto ni Sunjin na mali ang pagkakabanggit niya kanina. Nagulat din si Hanso nang malaman niyang anak pala si Sunjin ng presidente ng Food Corporation. Pagkauwi niya, agad siyang nagsaliksik tungkol sa kumpanya. Naalala niya na minsang lumahok ang kanyang asawa sa isang design competition. Siya mismo ang nagsumite ng mga dokumento. Naisip ni Hanso na tanungin kung nandoon pa ang disenyo. Samantala, nalaman ni Sira mula sa nakababatang kapatid na kilala ni Sunjin si Hanso. Lalo siyang nabahala sa maaaring maging ugnayan ng dalawa. Upang hindi makapasok si Hanso sa kumpanya, ginamit ni Sira ang dahilan na hindi angkop ang kanyang disenyo at tinanggihan ang aplikasyon ni Hanso. Nabigo si Hanso na makuha ang trabaho, ngunit bago umalis, nagtanong siya kung nandoon pa ang disenyo ng kanyang asawa. Tinanggihan siya ng mga staff ng kumpanya dahil hindi siya ang kalahok. Hindi alam ni Hanso na itinabi ng panganay na anak, si Sunjin, ang disenyo. Ginamit niya ito upang mapahanga ang kanyang ama at nakamit ang kanyang respeto. Nang kausapin ni Sunjin ang kapatid niyang si Dojin, hindi inaasahang nabanggit na ang yumaong anak ng madrasta ay si Junho, ang mismong ginamit niyang disenyo. Nang muling banggitin ni Hanso ang plano, nabahala si Sunjin. Kung magkikita ang kanyang madrasta at si Hanso, tiyak na mabubunyag ang katotohanan. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na gawin ang lahat upang hindi sila magkita. Samantala, nalaman ni Dokhin na hindi pinayagang makapasok si Hanso sa kumpanya. Agad niyang sinabi ito kay Sunjin. Pumunta agad si Sunjin sa design department at narinig niyang pinupuri ng mga staff ang disenyo ni Hanso, ngunit dahil sa utos ni Sira, tinanggihan nila ito. Pumunta si Sunjin sa bahay ni Hanso at humiling na masuri ang kanyang mga disenyo at record. Desidido siyang ipaglaban si Hanso. Kinausap niya ang kanyang ama at nagpasya silang tanggapin sa trabaho si Hanso. Pumunta ang ginang sa punerarya upang dalawin ang kanyang dating asawa at anak. Hindi inaasahan, dumating din si Hanso at ang kanyang anak upang dumalaw sa lolo at ama nito. Nagulat ang ginang, pagkatapos ng 7 taon, nalaman niyang may apo pala siya sa kanyang pumanaw na anak. Agad siyang kinilala ng bata bilang lola at sinabi nitong siya ang ina ng kanyang ama. Labis ang pagkabigla ng ginang, ngunit nang makita si Hanso, napagtanto niyang totoo ang lahat. Nagkita muli ang magbiyanan matapos ang maraming taon. Napagtanto ng ginang na anak ni Junho ang bata. Inakap niya ito ng buong pagmamahal. Naramdaman niya ang guilt sa pag-iwan kina Hanso at sa kanyang apo. Ngunit hindi siya sinisi ng kanyang apo o ng ina nito. Nang malaman nila na muling nag-asawa ang ginang, nabigla sila ngunit umaasa silang muling magbubuklod ang pamilya. Hindi sinabi ng ginang ang kanyang pagkakakilanlan bilang asawa ng presidente ng Food Corporation dahil binyantaan siya ng dating asawa ng presidente, na kung may lumabas na kaugnayang dugo, gagawin niya ang lahat upang makuha ang mana para sa kanyang mga anak. Dahil sa takot sa kaligtasan ng kanyang apo, pinili ng ginang na manatiling tahimik, ngunit hindi niya ito itinago sa kanyang asawa. Tuwa ang nadama ng presidente sa pagkakaroon ng apo. Sa tulong ni Sunjin, nakapasok si Hanso sa kumpanya. Upang hindi maagaw ang kanyang kasintahan, kinausap ni Sira si Hanso at tinanong tungkol sa ugnayan nila ni Sunjin. Ipinaliwanag ni Hanso na magkaibigan lamang sila. Ngumiti si Sira at sinabing matagal na silang magkasintahan ni Sunjin kaya inaasahan niyang lalayo si Hanso rito upang maiwasan ang chismis. Dahil dito, amo si Hanso kay Sunjin. Napansin ito ng binata ngunit patuloy siyang nanligaw dahil 7 taon na siyang may gusto kay Hanso. Noon, may kasintahan pa ito kaya umatras siya. Ngunit ngayong alam niyang isa na lamang siyang single mother, nagkaroon siya ng pag-asa. Hindi na siya pinakinggan ni Sunjin at nais niyang bumisita sa bahay ni Hanso upang magpakilala sa pamilya. Nang makita ni Hanso ang sapatos ng kanyang biyenan sa pintuan, alam niyang naroon ito. Nagbibihis ang ginang ng bagong damit para sa apo nang dumating si Sunjin. Tuwa ang nadama ng bata nang makita si Sunjin. Nang malaman ni Sunjin na may bisita sa bahay, agad siyang umalis. Hindi pa rin alam ng ginang na si Sunjin ang lalaking iyon. Akala niya isa lamang manliligaw ni Hanso. Dahil sa ugnayan sa kanyang apo, lalo pang naging malapit si Hanso at ang ginang. Ngunit kinabukasan, bago magkita ang dalawa, nabasa ng ina ni Sara ang mensahe at natakot na baka mabunyag ang kasinungalingan ng anak. Agad niya itong pinayuhan at pinapuntang pigilan si Hanso. Nagmadaling sinundan ni Sira si Hanso at sa matinding pag-aalala, sinadyang banggay ng sasakyan nito, hindi alam na may buntis pala sa loob. Pagkatapos ng banggaan, nakaramdam ng matinding sakit ang buntis ngunit agad silang nadala sa ospital.
Minor lamang ang pinsala ni Hanso sa ulo kaya nakatawag siya sa biyenan upang kanselahin ang pagkikita. Tuwa ang nadama ni Sira sa pagkamit ng kanyang layunin. Habang paalis na sila, narinig ni Sira si Hanso na may tinatawagan. Doon niya nalaman na may anak pala si Hanso. Agad siyang nagkalat ng tsismis sa opisina, na ang bagong designer ay isang single mother na nakapasok lang dahil sa koneksyon at nais akitin ng batang mayaman. Ikinasama ito ng loob ng mga katrabaho. Nang marinig ito ni Sunjin, agad niyang ipinagtanggol si Hanso at ipinagbawal ang pagkalat ng tsismis. Lubos ang pasasalamat ni Hanso. Madalas na bumisita si Sunjin sa bahay upang makipaglaro sa bata. Mahal din siya ng bata. Palaging gumagawa ng paraan si Sunjin upang mapalapit kay Hanso. Nang tanungin siya ng tiyahin kung mahal niya ito, hindi niya agad nasagot. Nagbalik siya ng tanong, pinapayagan ba akong mahalin si Hanso? Ngunit sa harap ng maraming tao, tinanggihan siya ni Hanso. Labis itong ikinahiya ni Sunjin, pagkatapos ng lahat, magkaibigan lamang sila. Hindi sana niya dapat sinabi ito ng maaga, dahil natakot siyang maging alanganin kung sakaling magkita sila sa isang kumpanya sa hinaharap. Upang tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pagitan ni Hanso at ng ginang, diretsahang inamin ni Sara na alam niya kung nasaan ang biyenan ni Hanso. Ibinunyag din niya kay Hanso na ang kanyang biyenan ay nakapag-asawa ng isang mayamang lalaki, ngunit ito'y tinakot ng dating asawa ng presidente. Sinabi ng dating asawa na kapag nalaman ng publiko ang pagkakakilanlan ng bata, tiyak na gagawa siya ng kaguluhan alang-alang sa mana. Nag-aalala ang pamilya ni Hanso na maapektuhan ng ginang, kaya nagpasya silang lumayo sa kanya. Ngunit hindi nila inaasahan na ang ginang mismo ang aamin sa presidente tungkol sa kanyang apo. Tunay na mahal ng presidente ang kanyang asawa, naunawaan niyang natatakot lamang ito na ilantad ang apo dahil sa banta ng kanyang dating asawa. Hindi nagtagal, ipinatawag ng presidente ang buong pamilya upang magsagawa ng pagpupulong. Sa paghikayat ng presidente, kusang loob na sinabi ng ginang na mayroon siyang apo. Sa paraang ito, malaya na siyang makipag-ugnayan sa kanyang apo. Bagamat nagulat si Sunjin, ipinakita rin niya ang kanyang pakikiramay. Hindi lamang niya inaasahan na ang tinutukoy na apo ng madrasta ay anak ni Hanso. Ngunit nag-aalala si Dokhin na kapag binigyan ng kanyang ama ng bahagi sa kumpanya ang madrasta, magkakaroon ng karapatang magmana ang apo nito at sila'y mawawalan. Hindi ito alintana ni Sunjin, naniniwala siyang maayos itong pamamahalaan ng kanyang ama. Ngunit sa isang pagtitipon, tuluyang nawasak ang kapayapaan ng kanilang pamilya. Bigla ang iminungkahi ng ama ni Sira na sumali ang ginang sa samahan ng mga mararangal na kababaihan upang magsagawan ng mga proyektong kawang-gawa. Nang makita niyang interesado ang ginang, iminungkahi pa niyang ipasa ng kanyang asawa ang posisyon bilang presidente ng samahan sa ginang. Lubhang nagalit ang ina ni Sira sa mungkahing ito. Pag-uwi niya, lalo siyang nainis at nagpasyang turuan ng leksyon ng ginang. Dahil sa galit, sinabi niya sa dating asawa ng presidente na may apo ang ginang. Noong panahong iyon, nasa ibang bansa ang dating asawa. Pinag-isipan niyang sinadyang itago ng ginang ang apo upang kamkamin ang ari-arian ng kanyang asawa matapos silang magpakasal. Dahil dito, agad siyang sumakay ng eroplano pauwi sa kanilang bansa. Kinabukasan, hinarap niya ang ginang. Hindi maunawaan ng dating asawa kung paano nahanap ng ginang ang apo sa loob lamang ng isang buwang kasal. Itinuring niya itong isang malinaw na pagtatago at pakikipagsabuatan kay Hanso upang maagaw ang mana ng kanyang anak. Bagaman walang interes ang ginang sa mana sa simula, hindi siya umatras sa harap ng di makatarungang asal ng dating asawa. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang may-ari ng bahay, pinalis niya ang dating asawa. Alam ng dating asawa na hindi na angkop ang kanyang katayuan upang manatili roon, kaya napilitan siyang umalis. Upang pabagsakin ang ginang, hiniling ng dating asawa kay ina ni Sara na dalhin siya sa bahay ni Hanso. Ngunit pagkalabas pa lamang ng kotse, bigla siyang naguluhan, pamilyar sa kanya ang lugar. 8 taon na ang nakalilipas, palihim siyang nakipagkita sa kanyang nobyo nang hindi alam ng presidente. Habang nagmamaneho, nakadisgrasya siya ng isang nagmomotorsiklo na namatay agad sa lugar. Ang lalaking kasunod ay malubhang nasugatan at nakita rin ang kanyang mukha. Ang bahay ng namatay na nagmomotorsiklo ay nasa lugar na iyon. Hindi inaasahan na ang asawa ng yumaong lalaki ay nakilala ang kanyang mukha. Nabaliw ito at nagsisigaw ng malakas, siya ang ina ni Hanso. Bagaman isa na siyang pasyente sa pag-iisip, hindi ito inintindi ng dating asawa. Dahil sa pagnanais niyang makuha ang ari-arian, pinigilan niya ang kanyang kaba at pumasok sa bahay ni Hanso. Agad siyang nag-abot ng tseke sa lola at hiniling na sabihan si Hanso na tanggapin ang pera at lumayo kasama ang bata. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang litrato ni John Ho sa mesa. Ito ay nagpabalik ng alaala sa kanya. Noong araw ng aksidente, upang takpan ang kanyang kasalanan,
inimbitahan niya ang nobyo sa dagat at itinulak ito sa tubig. Hindi niya inaasahan na si Junho, na dumadaan noon, ay nasaksihan ng insidente. Simula noon, sinundan si Junho ng mga binayaran niya upang manahimik. Pati ang aksidenteng kinasangkutan ni Junho at ng ama nito sa tabing dagat ay sinadyang planuhin ng dating asawa. Nang matuklasan niyang si Junho ay anak ng ginang, tuluyan siyang nataranta. Sa labis na takot, nagwala siya at gustong takasan ng lugar. Dahil sa pangambang agawin ng ginang ang ari-arian, nagtungo siya sa kumpanya upang harapin ang presidente at igiit na paalisan ang ginang. Nagalit din ang presidente sa kanyang narinig at muntik ng sakta ng dating asawa. Ngunit ipinakiusap nito sa kanilang anak na protektahan siya. Bagamat paulit-ulit siyang pinayuhan ng presidente, buo pa rin ang desisyon ng dating asawa na hindi dapat makibahagi sa mana ang ginang at ang apo nito. Nang marinig ni Sunjin ang balita, agad niyang tinawagan ang ginang upang ipabatid ang sitwasyon. Nagmadaling nagtungo ang ginang sa bahay ng kanyang manugang upang magtanong. Sa daan, nakita niya ang kanyang anak na pumanaw 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi siya pinansin ni Junho habang dumadaan. Agad siyang lumapit upang hawakan ito, ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha nito, napagtanto niyang nagkamali siya. Sa kanyang pagdating, sinabi ng ina ni Hanso na nakita niya si Junho sa telebisyon. Nang marinig ito, agad siyang nagtanong kung ano ang ginagawa ni Junho. Naalala lang ng ina ni Hanso na natutulog si Junho at may pulang paso ng halaman sa tabi ng kama. Mahimbing ang tulog ni Junho, at dahil may problema sa pag-iisip ang ina ni Hanso, hindi ito masyadong pinansin ng ginang. Hindi alam ng ginang na si Junho ay nasa isang nursing home. Nang araw ding iyon, nagtungo ang ginang at mga kababaihan sa nursing home para sa gawaing kawang-gawa. Bilang presidente ng grupo, hindi siya nagpahinga at buong pusong tumulong. Samantala, nagtago sa silid ng ospital ang ina ni Sarah upang magpahinga. Para makuha ang simpatsya ng iba bilang isang aktibong miyembro, nag-selfie pa siya. Hindi niya alam na ang lalaking nakahiga sa kama sa likod niya ay si Junho. Bagaman hindi niya kilala si Junho, naawa siya sa gwapong binata na isa ng gulay. Dahil sa kanyang katamaran, maraming miyembro ang nadismaya. Kaya bilang presidente, pinuntahan siya ng ginang upang pagsabihan. Pagkarating niya sa silid ni Junho, agad siyang hinarang sa pinto ng ina ni Sarah, takot na mabisto ang kanyang katamaran. Sinabi nitong nalinis na niya ang lahat. Bagamat nakita ng ginang ang katotohanan, hindi niya ito pinahiya at tinulungan pa siyang maglaban ng mga kumot. Dahil dito, muling nagmintes ang muling pagkikita ni Ginang at Junho. Lagi ring nais tulungan ng ina ni Hanso ang kanyang anak na babae na muling makita ang kanyang asawa. Iniisip niyang nagtatago lang ito at hindi umuwi. Inakala niyang sa paglabas sa telebisyon, makikita nila ito. Kaya sumali sila sa isang patimpalak ng pagkanta. Sa entablado, sumigaw ang ina ni Hanso sa mikropono para pauwiin si Junho. Hawak pa ng bata ang larawan ng kanyang ama at umiiyak sa mikropono. Agad naging viral ang kanilang video sa telebisyon. Sa nursing home, napansin ng mga pasyente ang larawan ni Junho sa TV at nagtaka. Hindi nila maintindihan kung bakit kamukhang kamukha ng pasyenteng katabi nila ang lalaking nasa TV. Pati ang ina ni Sarah, na caregiver doon, ay napansin ang pagkakahawig. Habang kinakausap ang ginang, nabanggit pa niya ang pasyente at naawa sa gwapong binatang gulay. Naalala niyang may kuha siyang litrato noong araw na iyon, ngunit nang ipapakita na niya ito sa ginang, tinawag ito ng katulong dahil may kailangang gawin. Dahil dito, muli na namang nagmintes ang pagkikita ng ginang at ng kanyang anak. Samantala, sinadya ni Sarah na hanapin ang dating asawa at ibinunyag na may karelasyong byuda si Sunjin. Hindi makapaniwala ang dating asawa. Hindi niya matanggap na makihalubilo ang kanyang anak sa ganitong uri ng babae. Dali-dali siyang nagtungo sa kumpanya upang harangin si Hanso na pauwi na. Bigla niyang sinampal si Hanso at pinagmumura ito bilang isang walang hiya na gustong akitin ng isang mayamang binata sa pamamagitan ng kanyang itsura. Samantala, labis na nababahala si Sarah kung paano niya mapapaalis si Hanso sa kumpanya, dahil ang presensya nito ang pinakamalaking hadlang sa balak niyang pagpapakasal kay Sungjin. Nang araw na iyon, sinadya ni Sarah na i-assign si Hanso upang linisin ang mga gamit sa bodega. Ngunit pagkatapos linisin ni Hanso ang kalat, sinadya ni Sarah na pasukin muli ang bodega at muling guluhan ang lahat. Sinira pa niya ang bagong disenyo na ginawa ni Hanso. Hindi inaasahan, nasaksihan ni Sungjin ang lahat ng ginawa ni Sarah. Wala na itong nagawa kundi umamin sa kanyang mga ginawa. Ngunit nang marinig niyang may malasakit na salita si Sungjin para kay Hanso, hindi niya napigil ang makaramdam ng matinding selos. Palihim siyang nangakong gagawa ng paraan upang tuluyan ng mapaalis si Hanso. Gayunman, hindi alam ni Sarah na ang kanyang mga paninira ay lalong nagpapatibay sa proteksyon at malasakit ni Sungjin kay Hanso,
na lalo lamang nagpapaigting sa damdamin ng dalawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalim ang kanilang ugnayan. Sa mga sandaling iyon, dumating sa kumpanya ang biyenan ni Han-soo. Laking gulat niya nang malaman na si Sung-jin pala ang lalaking matagal nang nagpapakita ng interes sa kanyang manugang. Dahil dito, naguluhan ng ginang kung paano haharapin ang komplikadong relasyon. Kaya't tinanong niya si Han-soo kung may namamagitan ba sa kanila ni Sung-jin. Hindi pa alam ni Han-soo na ang kanyang biyenan ay ang madrasta ni Sung-jin, kaya't dali-dali niyang ipinaliwanag na sila'y magkaibigan lamang. Ngunit nang tanungin ng ginang si Han-soo kung mahal pa rin niya ang yumaong anak nito, sandaling natahimik si Han-soo. Marahil hindi pa niya lubos na namamalayan na unti-unti na niyang nalilimutan ang kanyang dating asawa. Bagamat may kaunting lungkot sa puso ng ginang, alam niyang wala siyang karapatang sisihin ang kanyang manugang. Sa katunayan, hangad din niyang makahanap si Han-soo ng panibagong pag-asa. Ngunit nababahala siya sa maaaring kalalabasan ng sitwasyon kung magsasama sa iisang bubong ang kanyang manugang, ang apo, at ang kanyang stepson. Nang tanungin naman ng ginang si Sung-jin tungkol sa kanyang damdamin kay Han-soo, hindi ito nag-atubiling sabihin ang totoo. Tapat niyang inilahad ang kanyang pagmamahal kay Han-soo, at tinanggap niya rin ng buong puso ang anak nito mula sa unang asawa. Nang makita ng ginang ang tuwa sa mukha ni Sung-jin, hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi pa rin alam ni Sara na nabisto na ang kanyang mga kasinungalingan. Natatakot siyang baka mabunyag sa nalalapit na signing ceremony ang totoo, kaya't nilinlang niya si Han-soo papunta sa sample room. Palihim niyang isinara at hinuranggan ang pinto gamit ang isang kahoy. Kahit anong sigaw ni Han-soo, walang nakarinig. Pinilit niyang sipain ang pinto, ngunit hindi pa rin siya nakalabas. Dahil dito, bumagsak ang isang estant sa kanya. Matagal nang naghihintay si Sung-jin ngunit hindi pa rin dumarating si Han-soo, kaya't nagpasya siyang hanapin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbukas niya ng pinto, lumabas si Han-soo, gulo-gulo ang ayos at halatang sugatan. Lalong ikinagulat ng lahat nang dumating din ang dating asawa ng presidente sa seremonya. Lahat ay nabigla. Lumabas na ang layunin ng dating asawa ay upang makakuha ng kapangyarihan sa kumpanya bilang isang investor. May suporta rin siya mula sa kanyang anak na panganay, si Sung-jin. Dito lamang napagtanto ng presidente na ipinagkanulo siya ng sarili niyang anak. Sa tindi ng galit, inatake siya sa puso at napilitan ng mga tagapamahala na ihinto ang seremonya. Ang hakbang na ito ng dating asawa ay isang paghihiganti laban sa ginang. Layunin niyang makuha ang lahat ng pera ng Food Corporation upang wala nang mapunta sa ginang. Pagkalabas ni Han-soo sa lobby ng kumpanya, pagod at sugatan, agad siyang naging sentro ng mga mapanuring mata. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam niyang ipinagkanulo siya ni Sung-jin. Agad siyang hinanap ni Sung-jin at pinagalitan dahil hindi ito sumasagot sa tawag. Labis ang kanyang pag-aalala at pagkakonsensya. Hindi alintana ang tingin ng iba, agad niyang ibinalot ang kanyang coat kay Han-soo. Habang pauwi, nakita niya ang kaunos-unos na kalagayan ni Han-soo kaya't dinala niya ito upang bumili ng bagong damit, upang hindi mag-alala ang pamilya nito. Pagdating nila, humiling ang anak ni Han-soo na samahan siya ni Sung-jin sa sauna, dahil nais nitong maligo ngunit ayaw kasama ang ina. Masaya namang pumayag si Sung-jin, nais din kasi niyang mapalapit sa bata upang mapasaya si Han-soo. Ang bata, sa kanyang inosente ngunit malinaw na kaisipan, ay biglang nagtanong, gusto mo po ba ang mama ko? Halos mabilawkan si Sung-jin sa tanong na iyon. Alam naman ni Han-soo ang damdamin ni Sung-jin, ngunit bilang isang inang mag-isa, paulit-ulit niya itong tinatanggihan. Ngunit kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan, hindi pa rin sumusuko si Sung-jin. Samantala, sa galit ng presidente, ipinatawag niya ang kanyang anak at ipinag-utos na kanselahin ang kontrata sa dating asawa, kung hindi ay aalisin niya ito sa kumpanya. Ngunit wala nang pakialam ang dating asawa. Sa halip, iminungkahi pa niya ang pagpapakasal ni Sung-jin at Sara. Dahil sa karanasan at koneksyon ni Sara, maaari siyang maging kanang kamay ni Sung-jin. Ngunit alam ni Sung-jin na si Sara ay may iba pang iniibig, ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Dumating si Sara sa bahay ni Sung-jin upang ibunyag ang ugnayan ni Han-soo at ng madraste nito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, narinig ng ginang ang kanilang pag-uusap. Alam niyang si Sara ay muling gumagawa ng kaguluhan kaya't hinarap niya ito. Naglabas ng restraining order ang ginang laban kay Sara, ngunit matigas ang ulo nito, desididong makuha si Sung-jin anuman ang mangyari. Nakisawsaw din ang dating asawa at tiniyak kay Sara na habang naruroon siya, hindi kailanman matahimik ang buhay ni Han-soo at ng kanyang anak sa Korea. Samantala, naligaw ang ina ni Han-soo at aksidenteng nakarating sa isang nursing home. Akala niya ay makakauwi siya sa pagsunod sa mga pasahero ng bus, ngunit pagdating sa destinasyon, hindi pamilyar sa kanya ang paligid.
Habang natataranta, isang pasyenteng may demensya ang nakilala siya. Naaalala ng matanda na si Hansu ang naghahanap noon sa nawawalang manugang sa isang palabas sa telebisyon, kasama ang apo. Sa kabila ng pagtutol ni Hansu, pilit siyang isinama ng pasyente sa isang silid ng ospital. Laking gulat ng ina ni Hansu nang makita sa kama ang taong matagal na nilang hinahanap, si Junho. Agad siyang lumapit at tinawag ito. Sa takot na muling mawala si Junho, nagpa siya ang ina ni Hansu na manatiling nagbabantay sa tabi nito. Samantala, napansin ni Hansu na nawawala ang kanyang ina. Agad siyang naghanap. Si Sungjin, nang malaman ang nangyari, ay nagpunta rin sa lugar kung saan huling nakita ang matanda. Sa kanyang paghahanap, napansin niya ang CCTV camera sa isang kanto. Sa pamamagitan ng surveillance video, natuklasan niya na sumama ang ina ni Hansu sa mga pasyente ng isang nursing home. Mabilis silang nagtungo ni Hansu sa ospital. Habang naghahanap, sa mga oras na iyon, natutulog si nanay ni Huno sa tabi ng kama ni Junho. Nang marinig niya ang boses ni Huno, dali-dali siyang lumabas. Nang makita ni Huno na ligtas ang kanyang ina, unti-unting lumuwag ang kanyang pakiramdam. Ngunit sinabi ng kanyang ina na nakita niya si Junho, at ito ay labis na ikinagulat ni Huno. Sa palagay ni Huno, masyado lang nangungulila ang kanyang ina kay Junho kaya siya nagkakaganan. Nag-usisa si Huno sa nurse at nalaman niyang ang nurse na nasa harapan nila ay pangalan ding Junho. Magkapangalan nga sila, gayunpaman, ayaw pa ring umalis ng kanyang ina. Gusto nitong isama si Huno upang makita si Junho. Nagsimula ng mena si Huno sa tila kalokohan ng kanyang ina, kaya't malakas niyang tinanong kung anong problema nito. Nang makita ng ina ang galit ng anak, natakot siya at agad na umatras. Pagbalik nila sa bahay, nakahinga ng maluwag ang lahat. Nagpasalamat si Huno kay Seongjin sa tulong nito. Sa mga sandaling iyon, hindi pa niya namamali na nahulog na pala siya kay Seongjin. Ngunit pag-uwi ni Seongjin, nadatnan niya ang madam na matagal nang naghihintay sa bahay. Napag-isip-isip ng madam na hindi bagay sina Sunjin at Huno. Tutol siya sa kanilang relasyon dahil sa banta ng dating asawa. Sinabi ng dating asawa na kapag nagpatuloy ang relasyon ni Huno at Seongjin, sila ni Huno ay papatayin. Ngunit bago pa matapos magsalita ang madam, pinutol siya ni Seongjin. Akala ni Seongjin na ang dahilan lang ng pagtutol ay dahil isa si Huno sa mga single mother. Hindi niya alam na si Huno ay dating manugang ng madam. Kinabukasan, pumunta ang madam sa bahay ampunan upang gumawa ng gawaing kawanggawa habang malungkot ang loob. Bigla niyang nakita ang isang paso at naalala ang sinabi ng ina ni Huno na may paso sa tabi ni Junho. Kinabahan ng madam, binuksan ang kurtina, ngunit laking gulat niya nang makitang walang tao sa kama. Nang tingnan niya ang pangalan sa sulok ng kama, hindi ito si Junho. Muling nawasak ang kanyang pag-asa. Hindi niya alam na si Junho ay dinala lamang sa banyo matapos umalis ang madam. Pagkaalis ng madam, dumating naman sina Seongjin at ina ni Huno. Matapos masilayan si Junho sa nursing home, paulit-ulit niyang ikinukwento ito sa pamilya, ngunit inakala nilang gawa lang ito ng kanyang pagkalito. Tanging si Seongjin lamang ang naniwalang makatutulong ito kay Huno, kaya sinamahan niya ang ina nito upang hanapin si Junho. Pagdating nila sa silid, walang taong laman iyon, kaya't labis ang pagkadismaya ng ina ni Huno. Nangyayain na ni Seongjin ang ina na umalis, dumating din ang madam. Gulat na gulat si Seongjin kung bakit naroon ang kanyang madrasta, ngunit laking gulat niya nang tawagin ito ng ina ni Huno bilang ina ni Junho. Noon lang naunawaan ni Seongjin ang lahat na si Huno ay dating manugang ng madam. Hindi niya alam kung paano haharapin si Huno matapos ang revelasyong iyon. Sa hapunan ng pamilya, unang beses na ipinakita ni Seongjin ang paglayo kay Huno. Nagtaka si Huno at nalito. Samantala, nalaman din ng Pangulo na si Huno ay dating manugang ng kanyang asawa. Sa puntong ito, hindi na nagtago ang madam ng katotohanan. Para maiwasan ang gulo sa pamilya, iminungkahi ng Pangulo na pakasalan ni Seongjin si Sara ngayong taon. Ngunit kahit walang ibang pagpipilian, matigas pa ring tumanggi si Seongjin. Nang marinig ito ni Sara, masayang-masaya siya at agad na nagtungo sa kumpanya upang kutsain si Huno. Tinawag niya itong byude na malas at sinabing kahit ang madam ay nadamay dahil sa kanya. Nasaktan at nanlumo si Huno, ngunit nanatiling matatag si Seongjin sa kanyang damdamin. Kahit laban ng buong mundo, wala siyang pakialam. Mula sa malayo, nakita ito ng madam at napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa ngunit hindi sila maaaring magsama. Sa huli, nagpa siya ang madam na huwag nang tutulan ang kanilang relasyon, wala naman silang dugong kaugnayan. Ngunit matinding tumutol ang Pangulo. Nalaman ito ng panganay nilang anak na si Seongjin, at inisip niyang gusto ng kanyang madrasta na ipasok ang pamangkin nito sa pamilya upang maagawan sila ng mana.
Mabigat ang loob ni Seongjin. Mag-isa siyang nagpunta sa tabing dagat at pinag-isipan ang kanyang buhay. Napagtanto niyang hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Huno. Dahil dito, lumapit siya sa kanyang ina upang pakiusapan itong tanggapin si Huno. Ngunit lalo itong ikinabaliw ng dating asawa ng Pangulo. Kinabukasan, ipinastil ng dating asawa ang mga malalapit na larawan ni Seongjin at Huno sa buong kumpanya. Lahat ay bumatikos kay Huno, na sinabing gusto lang nitong mag-asawa ng mayaman. Dahil sa matinding paninira, hindi na kinaya ni Huno ang lahat ng panghuhusga. Nagdesisyon siyang umalis sa kumpanya at tapusin ang ugnayan kay Seongjin. Ngunit kahit wala na si Huno sa kumpanya, hindi pa rin siya pinatawad ni Sara. Ikinalat pa ni Sara ang tsismis sa buong komunidad na si Huno ay manugang ng madam at may relasyon sa stepson nito. Umabot ang tsismis sa paaralan ng anak ni Huno. Para protektahan sina Huno at ang bata, nakipagtalo ang tiyahin nito sa mga magulang sa paaralan. Sa gitna ng sigalot, biglang nawalan ng malay ang bata. Samantala, habang binubuklat ng madam ang isang magazine, laking gulat niya nang makita ang larawan ni Junho. Nang pumunta siya sa istasyon ng pulis at sinuri ang tala ng pasyente, nalaman niyang iyon nga ang kanyang anak. Agad siyang nagpunta sa nursing home, ngunit nawawala na si Junho. Ayon sa mga tauhan, kinuha na raw ito ng pamilya. Muling nawasak ang pag-asa ng madam. Hindi niya alam na ang kumuha kay Junho ay ang dating asawa ng Pangulo. Dahil taon na ang nakalipas mula nang itinulak niya ang nobyo sa dagat, at si Junho lang ang natatanging saksi. Upang matakpan ang krimen, pinlano niyang ipatigil si Junho. Ngunit sa huling sandali, nagbago ang isip ng dating asawa. Inisip niyang maaaring maging kapaki-pakinabang si Junho kahit nasa vegetative state ito. Nang marinig ni Huno na nasa ospital ang kanyang anak, dali-dali siyang nagtungo roon. Pagdating ng madam, nalaman niya na kumalat ang mga litrato ni Hanso at Sungjin sa paaralan kaya't inalipusta ng mga magulang ang bata at nawalan ito ng malay. Upang maprotektahan ang anak, nagpa siya si Huno na linawin ang kanyang ugnayan sa kanyang biyenan. Nais niyang tudukan ang pagiging magbiyenan nila upang makabalik sila sa tahimik na pamumuhay. Nais sanang sabihin ng madam kay Hanso na maaaring buhay pa ang kanyang anak, ngunit dahil labis na ang sakit na nararamdaman ni Huno, hindi na niya magawang idulot pa ang isa pang pagkabigla. Samantala, pinapanood ni Sungjin si Huno habang unti-unting nawawasak dahil sa kanya, kaya tuluyang yumuko ito sa realidad. Nais ni Sungjin na matulungan si Hanso na makabalik sa normal na pamumuhay. Ipinagtapat niya sa kanyang ina na handa na siyang pakawalan si Hanso. Subalit nasa bahay na ngayon si Junho, kasama ang ex-wife. Nang mabalitaan ng ex-wife na paparating ang kanyang anak, nataranta ito at nagpa siya na ilipat muna si Junho upang hindi ito madiskubre. Hindi inaasahan, nasalubong niya si Sungjin sa pintuan ng elevator. Sa tulong ni Sungjin, matagumpay nilang nailipat si Junho. Ngunit hindi alam ni Sungjin kung bakit gustong itago ng kanyang ina ang isang taong nasa koma. Nagsinungaling ang ex-wife at sinabing si Junho ay kapatid sa ama ni Sungjin, anak niya sa dati niyang nobyo. Noong panahong iyon, tinakot siya ng dating nobyo gamit ang DNA test upang humingi ng pera, kaya't wala siyang nagawa kundi magbanta at tumalon sa dagat, sanhi ng pagkamatay ng kanyang unang pag-ibig. Dumating si Sungjin ngunit hindi na niya inabutan ang kanyang ina. Sa halip, isang pulse eris mula sa pasyente ang napansin niya sa tabi ng kama. Nadiskubre ng pulisya sa CCTV footage na noong araw na nawala si Junho, palihim na pumunta sa nursing home ang ex-wife. Pumunta sila sa bahay ng ex-wife at lumabas na ang kaso ng dating nobyo ng ex-wife ay siya ring hinawak ang kaso ng opisyal na ito. Pinaghinalaan ng pulisya na sinadya ng ex-wife ang paglipat kay Junho bilang mahalagang saksi. Sinabi rin ng pulisya na kinuha na nila ang buhok ni Junho at ng madam para sa DNA test, at papunta na sa bahay ng madam ang resulta. Tinawagan ni Sungjin ang kanyang ina. Palihim na itinabi ng ex-wife ang telepono at tinanong ang pulis kung pinaghihinalaan nitong si Junho nga ang pasyenteng koma. Gulat na gulat si Sungjin, siya pala si Junho. Nangamba siyang mabunyag ang lahat, kaya agad siyang umuwi. Natakot ang ex-wife na kapag nalaman ng madam na anak niya si Junho, mag-iimbestiga ito. Kaya't nagpas siyang alisin ang oxygen mask ni Junho para tuluyang mawala ito. Matapos ang ilang sandaling pakikipagbuno, tumigil sa paghinga si Junho. Akala ng ex-wife ay tuluyan na itong namatay, ngunit laking gulat niya nang muling tumibok ang puso ni Junho at dahan-daang damilat ang mga mata nito. Nang mabalitaan ni Hano na buhay ang kanyang asawa, dali-dali siyang naghanap ng kanyang biyenan upang kumpirmahin ito. Subalit, lumabas sa DNA test report na hindi tugma si Junho kina Hanso at ng madam, tuluyang naglaho ang pag-asa nila. Samantala, nadiskubre ng ex-wife na gising na si Junho ngunit wala itong alaala. Kaya't nagmula sa pag-aalala, naging panatag siya.
Mula noon, kinilala ni Junho ang sarili bilang si Jujun, at pinaniwala siya. Nang ex-wife na ulila siyang ampun nito. Walang kaalam-alam si Junho, naniwala siya sa kasinungalingan. Araw-araw, masigasig siyang nagrehabilitasyon habang lihim na binabalak ng ex-wife kung paano siya tuluyang alisin. Isang araw, pumunta sila sa bangin upang maglabas ng sama ng loob. Nais ni Junho na maibalik ang kanyang alaala, ngunit ito'y ikinabahala ng ex-wife. Habang binabalak niyang kumilos, biglang iminungkahi ni Junho na tatawagan na niyang inay ang ex-wife. Napalitan ng emosyon ng plano, nais na ng ex-wife na tuluyan ng angkinan si Junho. Upang mabantayan si Junho, dinala siya ng ex-wife sa kanilang bahay. Pinatanggal niya ang lahat ng surveillance footage sa araw na kinuha niya si Junho. Ngunit hindi niya inasahang sinusundan na pala siya ng pulisya. Nang malaman ito ng ex-wife, alam niyang nahulog na siya sa bitag. Nagkaroon ng labanan sa pagitan nila. Nang makita ni Sunjin ang pinangyarihan habang hinahanap si Junho, nagtakbo ang ex-wife sa takot at nagtago. Di inaasahang gumawa siya ng ingay at agad itong sinundan ni Sunjin, subalit inatake siya mula sa likod. Dumating si Sunjin kasama ang sekretarya upang iligtas siya, ngunit laking gulat nila na ang nasugatan ay si Sungjin. Paparating na ang mga pulis kaya't kahit nag-aalala, kinailangang iwan ng mag-ina si Sungjin at tumakas. Dinala si Sungjin sa ospital, at sa kabutihang palad, hindi malubha ang kanyang sugat. Ngunit nang magising siya, natuklasan niyang nawalan siya ng paningin. Nang malaman ito ng ex-wife, sinisi niya ang madam at sinabing na aksidente si Sungjin dahil tumulong itong hanapin ang anak ng madrasta. Nagwala ito at nais pa niyang palayasin ang madam. Bagaman tuluyan ng naghiwalay sina Hanso at Sungjin, lihim pa ring binisita ni Hanso si Sungjin. Hindi na muling nagkalakas loob si Hanso na lumapit, ngunit naramdaman ni Sungjin ang presensya ni Hanso at di niya napigil ang umiyak. Mahal pa rin nila ang isa't isa ngunit hindi sila maaaring magsama. Bigla namang lumitaw si Junho sa ospital. Nang makita niya si Hanso, may kakaiba siyang nadamang koneksyon. Nilapitan niya ito upang mapatunayan ang nararamdaman, ngunit dumating si Sunjin at agad siyang inilayo. Muling nakalakad si Junho, bagay na ikinatakot ng ex-wife. Nagsinungaling siya kay Junho na nakoma ito dahil sa aksidente at kaya sila nagtatago ay upang makaiwas sa pulisya. Hinihiling niyang huwag na itong lumabas ng bahay. Sa ospital, muling nagbalik ang paningin ni Sunjin. Masaya siya dahil ang una niyang nakita ay si Huno. Dahil dito, ayaw na niyang pakawalan pa ang babaeng nasa harapan niya. Samantala, halos mawala na nila ang buhay ni Sunjin dahil sa usapin tungkol kay Junho, kaya't labis ang pagsisisi ni na Madam at Huno kay Sungjin. Naawa rin ang Madam sa kanyang dating manugang at hinikayat si Huno na hanapin ang sariling kaligayahan. Subalit hindi pa rin alam ni Hanso na si Junho ay nagbalik. Upang mabawi ang kanyang alaala, bumalik si Junho sa dating nursing home. May nag-abot sa kanya ng business card at hinikayat siyang hanapin ang taong naroon. Ngunit pinasundan siya ng ex-wife. Dahil dito, inakala ni Junho na kinikidnap siya kaya't nagtatakbo siya at aksidenteng nabangga si Hanso. Nang buhati ni Hanso ang kanyang bag at tumungala, natuklasan niyang si Junho yun. Ngunit paglabas niya ng pintuan, wala na si Junho. Tinawag niya ito ng malakas, ngunit dahil pinalitan ng ex-wife ang pangalan ni Junho, hindi niya alam na siya ang tinatawag ni Hanso. Gabi ring iyon, nagkaroon ng masamang panaginip si Junho. Tinawag niya ang isang lalaki bilang tatay, at dahil sa sobrang sakit ng pakiramdam, nagising siya. Ngunit napansin niyang iba ang itsura ng ama sa panaginip kumpara sa sinasabi ng ex-wife. Kinabukasan, nagtungo siya sa ex-wife upang magtanong. Sa takot, binayaran ng ex-wife ang doktor upang sabihin may Alzheimer's disease si Junho. Samantala, natuklasan ng madam sa surveillance na mukhang anak niya ang isang lalaki. Bagamat hindi siya sigurado, gusto pa rin niya itong veripikahin dahil noong namatay ang anak niya, ni bangkay nito ay hindi nakita. Upang tuluyan ng wasakin ang lahat ng hinala, ginamit ng ex-wife ang magkatulad na pulse ears ni na Junho at Hano. Binayaran niya ang pulis upang ilagay ang pulse ears sa tainga ni Junho at pagkatapos ay sabihing natagpuan na si Junho at matagal na itong patay. Dahil dito, tuluyang nawala ng pag-asa ang madam, kahit gustuhin man niyang kumpirmahin, hindi na ito posible. Ang pulse ears na ito ay sapat na upang patunayan na ang namatay na tao ay si Junho. Pagkatapos ay inayos ng dating asawa ang isang grupo ng mga tao upang magpanggap na mga kamag-anak, sinadya nilang kilalanin si Junho sa harap ng ginang. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang huling pag-asa ng ginang na muling makita ang kanyang anak. Dinala ng ginang ang pulse rang ito kay Hanso, ikinwento ang lahat at pinayapa si Hanso, mula ngayon ay maaari na siyang magsimula ng bagong buhay ng panatag. Ngunit sa hindi inaasahan, kusa pang lumapit ang dating asawa.
Ano man ang mangyari, nais pa rin niyang sirain ang ugnayan ni Hanso at Song Jin. Sa panahong iyon, bumalik na rin ang ina ni Hanso sa kanilang bahay. Nang makita niya ang dating asawa sa loob ng kanilang tahanan, muli siyang napasigaw sa takot, halatang nakilala niya ito. Siya ang naging dahilan ng isang nakamamatay na aksidente maraming taon na ang nakalipas at agad na tumakas pagkatapos. Bagamat naging gaya ng isang 5 taong gulang ang isipan ng ina ni Hanso mula sa aksidente, nakatatak pa rin sa kanyang alaala ang mukha ng taong may sala. Natakot din ng dating asawa na mabunyag ang kanyang ginawa kaya itinulak niya sa sahig ang ina ni Hanso. Hindi na ito kinaya ni Sung Jin kaya hinailan niya ang kanyang ina palabas ng bahay. Dahil wala sa katinoan ng ina ni Hanso, hindi pinansin ng pamilya ang kanyang mga sinasabi. Sa mga sumunod na araw, namuhay sa takot ang ina ni Hanso. Palihim siyang tumawag sa pulis upang ipaaresto ang mga taong sangkot. Ngunit nang makita ito ng lola ni Hanso, agad niya itong pinigilan. Hindi sumuko ang ina ni Hanso. Nagpunta siya mismo sa istasyon ng pulis upang magsumbong, ngunit hindi inaasahan na siya ay dinampot ng mga tauhan ng dating asawa sa kalsada. Binalaan ng dating asawa ang ina ni Hanso na huwag siyang babanggitin muli, kundi mapapahamak ang kanyang anak at apo. Sa oras ding iyon, sinusundan ng mga lalaking nakaitim ang bata mula sa malayo. Sa sobrang takot, hindi na muling nagsalita ang ina ni Hanso. Alam ni Hanso na hindi na muling babalik si Junho, kaya nagpas siyang iwan ang nakaraan at magsimula ng bagong yugto. Formal namang nag-propose si Sung Jin kay Hanso, ngunit nag-aatubili pa rin si Hanso dahil sa kanilang masalimuot na ugnayan, anak ni Sung Jin ang dating manugang ng ginang. Dahil dito, hindi siya kaagad pumayag. Alam din ng lola na si Sung Jin ay anak ng dating biyenan ni Hanso, kaya't marami ang nangangambang baka masaktan muli si Hanso at mariing tinutulan ang kanilang relasyon. Nang malaman ng dating asawa na pumayag ang ginang na magsama sina Hanso at Sung Jin, iminungkahi niyang magkaroon ng kasunduang kasal. Kapag pinakasalan ni Sung Jin si Hanso, kailangang hiwalayan ng ginang ang presidente. Ngunit hindi niya inaasahan na makarating ito agad sa kaalaman ng presidente. Pagkauwi nito sa bahay, galit na galit siyang tinanggal ang dating asawa sa kumpanya. Dahil dito, nagsimulang magduda ang ginang sa mungkahi ng dating asawa. Kaya tinamin niya sa presidente ang kanyang pagkukulang kay Hanso noong nakaraan. Noon ay iniwan niya si Hanso upang tiisin ang lahat ng mag-isa. Ngunit ngayon, ayaw na niyang talikuran muli si Hanso. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pagpapahalaga ng presidente sa kanya. Kinabukasan, dinalaw ng presidente si Hanso at nauunawaan na rin ito ang ugnayan niya kay Sung Jin. Sa huli, pinayagan ng presidente ang kanilang kasal. Sa tulong at suporta ng ginang, tinanggap ni Hanso ang alok ni Sung Jin. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagtagumpay rin silang dalawa. Ngunit sa panahong iyon, unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Junho. Nang makita ng dating asawa na bumabalik na ang alaala ni Junho, agad siyang nagpadala ng tao upang dalhin si Junho sa isang mental hospital. Sa kabutihang palad, nagkunwaring may sakit si Junho, napahiga sa sahig at kunwaring nagkumbulsyon. Sa sandaling umalis ang bantay upang humingi ng tulong, mabilis siyang tumakas. Sa kanyang pagtakas, nailigtas siya ng isang misteryosong lalaki. Ang lalaking ito ay si Suk-kun, anak ng dating kasintahan ng dating asawa. Iniligtas niya si Junho sa pag-asang kapag bumalik na ang kanyang alaala, matutulungan siya nitong maghayganti sa dating asawa. Isiniwalat ni Suk-kun na ang insidente sa bangka ay kagagawan din ng dating asawa. Upang matulungan si Junho na ganap na maalala ang nakaraan, ibinigay ni Suk-kun ang lahat ng mga dokumento, at isiniwalat na si Huno ay ang kanyang asawa mula pa 7 taon na ang nakalipas. Ngunit para kay Junho, pamilyar at estranghero ang lahat ng iyon. Habang tinitingnan ng masayang larawan nilang dalawa, napuno siya ng magkahalong damdamin. Sa 7 taon, lubos nang nagbago ang kanyang buhay, nag-asawa ang kanyang ina sa isang stable na pamilya, at ngayon, ang kanyang sariling asawa ay ikakasal na sa iba. Kaya't nagpa siya si Junho na makipagsanib puwersa kay Suk-kun upang pabagsakin ang dating asawa, na siyang ugat ng lahat ng paghihirap ng kanyang pamilya. Gayunpaman, upang makontrol si Junho, sinimulang ilayo siya ni Suk-kun sa ibang tao. Dinala niya si Junho sa masayang tahanan ng kanyang ina at asawa upang sadyang masaktan ang kanyang damdamin at magising ang kanyang alaala. Binalaan din siya na kung magpakita siya, magkakaroon ng malungkot na buhay ang dalawang babaeng pinakamamahal niya. Samantala, nang malaman ng dating asawa na pumayag na ang presidente sa kasal ng kanyang anak, muli siyang nagdulot ng kaguluhan sa bahay ng ginang. Ngunit sa pagkakataong ito, pinatawag na ng presidente ang pulis upang siya ipaaresto. Sa kabila ng lahat ng gulo, hindi na niya napigilan ang kasal nina Sung Jin at Hanso. Habang nagaganap ang kasal, tuluyan nang naibalik ang alaala ni Junho.
Wasak ang kanyang damdamin. Gusto niyang pigilan ang kasal, ngunit sa huling sandali, pinigilan siya ni Sukon. Napagtanto ni Junho na sa loob ng 7 taon, para na rin siyang namatay at nagbago na ang lahat. Kaya tiniis niya ang sakit at piniling hayaang piliin ni Hanso ang sarili niyang kaligayahan. Ngayon, ang misyon ni Junho ay panagutin ang dating asawa. Kinabukasan, kusang pumunta si Junho sa bahay ng dating asawa. Sa mga oras na ito, nag-aalala ang dating asawa kung gaano na ang naaalala ni Junho. Nang sabihin nitong wala siyang naaalala, nakahinga ng maluwag ang dating asawa. Ngunit biglang tumunog ang doorbell, ang ginang ay nasa harap mismo ng kanilang bahay. Nabigla si Junho at hindi alam ang gagawin. Agad na tinangka ng dating asawa na paalisan ang ginang sa tulong ng mga gwardya, ngunit biglang tumunog ang fire alarm. Sa takot, itinulak niya si Junho at mabilis na tumakbo palabas. Matagal nang naghihintay sa labas ang ginang. Nang habulin siya ni Junho, sa wakas ay muling nagkita ang mag-ina matapos ang maraming taon. Agad nakilala ng ginang si Junho, ngunit pinilit ni Junho na itago ang kanyang damdamin at hindi siya kilalanin. Natakot ang dating asawa kaya't agad niyang pinaalis ang ginang, ngunit hindi na rin ito kinaya ng ginang, itinulak niya sa sahig ang dating asawa. Labis ang sakit at pagkalito ng ginang, hindi niya maintindihan kung bakit tinatawag ng kanyang anak na ina ang dating asawa. Pinalayas ang ginang ng mga gwardya. Sa pinakamasakit niyang sandali, niyakap siya ni Junho mula sa likod. Ang pagtawag ng ina ni Junho ay nagpaiyak sa ginang. Matapos ang 7 taon, muling nagtagpo at nagkaunawaan ang mag-ina. Inamin ni Junho ang kanyang plano sa kanyang ina. Doon lamang naunawaan ng ginang ang lahat. Lumabas na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay plano rin ng dating asawa. Dinala agad ng ginang si Junho upang makilala ang anak na hindi pa niya nakikita. Sinabi ng ginang kay Junho na mayroon siyang anak na 7 taong gulang. Palihim na pumunta si Junho sa paaralan ng bata. Gusto niya itong yakapin, ngunit nakita niyang tinatawag ng bata na ama ang ibang lalaki. Napabalik si Junho sa realidad, ang kanyang pagiging ama at asawa ay napalitan na ng iba. Labis ang kanyang pagsisisi sa hindi paghadlang sa kasal. Hinabol niya ang sasakyang sinasakyan ng kanyang mag-ina, ngunit ngayon, siya ay isa ng sobrang tao. Wala nang balikan ang nakaraan. Kasabay nito, nagsimulang magsisi ang ginang. Hindi niya akalaing nagawang pagsamahin ang dating manugang at dating asawa ng kanyang anak. Araw-araw niyang nasasaksihan ang apo na tinatawag na ama ang ibang lalaki. Labis ang kanyang panghihinayang. Nais sana ni Sarah na gamitin si Jujan, nakahawig ni Junho, upang guluhin si Hanso. Ngunit sinabi ni Hanso na kahit pa si Junho mismo ang humarap sa kanya, hindi na mababago ang nakaraan. Ang mga salitang iyon ay narinig ng ginang mula sa malayo. Dahil dito, tuluyan na siyang sumuko. Hindi niya kayang kunin ang kaligayahan ni Hanso dahil sa kanyang makasariling hangarin. Dahil hindi niya maaaring hayagang kilalanin si Junho, nagpa siya ang ginang na ampunan siya, bagay na ikinabigla ng dating asawa. Nakita rin niya ito bilang isang magandang oportunidad para sa kanya. Nang malaman ni Sanji na nais ampunan ng madam si Junho, napuno ng pagkabahala ang kanyang puso. Natakot siya na kapag dinala na si Junho sa kanilang tahanan, maaaring magbago ang damdamin ni Hansu. Kaya't gusto niyang isuko na lang ng madam ang ideya ng pag-aampon kay Junho. Samantala, inaayos ni Sarah na ipaimbestiga ang pagkakakilanlan ni Junho. Ngunit sa kabila ng investigasyon, wala silang nahanap na anumang impormasyon tungkol sa kanya. Kaagad na naramdaman ni Sarah na may mali, kaya iminungkahi niyang isama si Hansu upang makilala si Junho. Naging interesado rin si Hansu na malaman kung gaano kahawig ng lalaki si Junho, kaya tinanggap niya ang alok ni Sarah. Akala ni Hansu ay tuluyan na siyang nakapagpalaya mula kay Junho. Ngunit nang makita niya ang taong may parehong mukha kay Junho, parang dinurog ang kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, gusto niyang yakapin ang taong iyon. Sa sandaling iyon, mabilis siyang hinayla ni Sanjin at pinaalalahan ng tingnan ng mabuti, hindi iyon si Junho, hindi iyon ang kanyang dating asawa. Sa mga oras na iyon, napilitan na lang si Junho na lulukan ang kanyang luha. Kahit nabasag ang kanyang puso, nagpanggap na lamang siyang kalmado at umalis. Alam ng pangulo ng kumpanya na nais ng kanyang asawa na ampunan si Junho, kaya sinadya niyang isama ang dating asawa upang makita si Junho. Ngunit sinamantala ng madam ang pagkakataon upang imungkahi na gawing direktor ng kumpanya si Junho. Tumanggi si Junho sa alok dahil nais niyang protektahan ang kanyang ina. Nang makita ito ng madam, sinabi niyang ayaw niyang hayaang mag-isa si Junho sa paghihiganti laban sa ama nito. Gusto niyang makipaghiganti kasama ang kanyang anak sa dating asawa, dahil yun lang ang paraan upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak.
Kahit paulit-ulit na tumanggi si Junho, nanatiling matatag ang desisyon ng madam. Nagising si Sarah sa isang silid ng hotel na nakapantulog, at ang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi niya ay si Sunjin. Sa sandaling iyon, lubos ang kanyang pagkataranta. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Lumabas na kamakailan lang ay pinakasalan ni Sunjin ang matalik na kaibigan ni Sarah na si Hansu. Ngunit hindi pa rin sumuko si Sarah at patuloy na naghahanap ng paraan upang paghiwalayin sila. Pinaghinalaan niya na si Jujun ay si Junho, ang yumaong dating asawa ni Hansu, kaya't palihim siyang nagsagawa ng DNA test. Nang dalhin niya ang resulta sa kumpanya, aksidente niyang narinig si Jujun na tinawag ang madam na ina. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na si Jujun nga si Junho. Sa tuwa ng kanyang pagkakatuklas, ibinigay ni Sarah ang resulta ng pagsusuri sa Pangulo. Sa mga oras na iyon, labis ang kaba ng dating asawa at parang lalabas ang kanyang puso sa takot. Sinubukan niyang agawin ang ulat upang maitago ang sikreto, ngunit itinulak siya ni Sarah sa sahig. Matapang na binuksan ni Sarah ang ulat, ngunit laking gulat niya sa resulta, hindi ito totoo. Ang totoo, matagal nang binago ni Sunjin ang ulat. Ang insidenteng ito ay labis na ikinadismaya ng Pangulo. Nalito si Sarah dahil malinaw niyang narinig na tinawag ni Junho ang madam na ina. Habang paalis na siya, pinigilan siya ng madam. Habang unti-unting lumalapit ang madam, tinakpan ni Sarah ang kanyang mukha sa takot. Binalaan siya ng madam na huwag nang mag-aksaya ng panahon sa paninira kay Junho dahil inampon na niya ito. Ang hindi inaasahang pahayag na ito ay tuluyang nagpabura ng lahat ng pagdududa ni Sarah tungkol kay Junho. Sa sobrang lungkot, nagpunta si Sarah sa bar upang uminom at nagkataong nakasalubong niya si Sunjin. Dinala ni Sunjin ang walang malay na si Sarah pabalik sa hotel. Nang paalis na siya, narinig niyang umiiyak si Sarah. Sa awa, agad siyang bumalik upang damayan si Sarah. Mabuti na lang at kinumpirma ni Sunjin na wala namang nangyari sa kanila noong gabi. Habang paalis na sila ng hotel, aksidenteng nasalubong nila si Hansu at si Sungjin. Labis ang pagkailang sa tagpong iyon. Mabilis na hinawakan ni Sunjin ang kamay ni Sarah at ipinaliwanag sa lahat na naglaro lang sila ng barahan noong gabi. Ngunit laking gulat nila nang malaman na naroon din ang ama ni Sarah. Agad na nagpaliwanag si Sarah sa kanyang mga magulang, bagaman magkasama sila ni Sunjin noong gabi, natulog lang silang magkasama. Habang ang lahat ay litong-lito at walang malinaw na paliwanag, tumindig si Sunjin at buong tapang na inihayag na opisyal niyang liligawan si Sarah. Ang hindi alam ng lahat, tanging nakikita lang ni Sunjin si Sarah bilang asawang makakatulong sa kanyang pag-angat. Nang malaman ng ina ni Sarah na magkasama sa isang hotel nang magdamag ang kanyang anak at ang anak ng isang mayamang lalaki, kahit walang nangyaring masama sa pagitan nila, sinamantala niya ang pagkakataon upang maikasal ang kanyang anak sa isang mayamang pamilya. Nagpanggap siya bilang tagalinis, at nagsimulang magpakalat ng tsismis na magkasama ang kanyang anak at ang anak ng may-ari ng kumpanya buong gabi. Agad na naging mainit na usap-usapan ito sa buong kumpanya. Nang marinig ito ng presidente, labis siyang nagalit. Samantala, ginamit ni Sunjin ang pagkakataon upang humingi ng pahintulot sa kanyang ama na magpakasal. Kahit hindi suportado ng kanyang pamilya ang kanyang plano, determinado si Sunjin na pakasalan si Sarah. Patuloy ding pinapayuhan ng ina si Sarah na kung pakakasalan niya si Sunjin, siya ang magiging susunod na madam ng kumpanya. Dahil sa pangungumbinsi ng kanyang ina, nagbago rin ang isip ni Sarah. Kung hindi siya magiging asawa ni Sunjin, magiging hipag naman siya. Ngunit, hindi umayon ang mga pangyayari sa inaasahan ni Sarah. Biglang nakatanggap ang dating asawa ng isang nakakatakot na recording, isang pag-uusap nila ng kanyang dating kasintahan tungkol sa kanilang anak. Hindi inaasahan, narinig ito ng ina ni Sarah nang pumasok siya sa silid. Dito lamang nalaman ng ina ni Sarah na hindi tunay na anak ng presidente si Sunjin. Lubos itong ikinabigla at ikinapanghinaan ng loob ng ina ni Sarah. Sa panahong iyon, kumalat na sa buong kumpanya ang balita tungkol kina Sarah at Sunjin, ngunit hindi niya inasahang ang lalaking pakakasalan ni Sarah ay hindi pala lehitimong tagapagmana ng kumpanya. Mabilis na nangako ang dating asawa na hanggat mananatiling lihim ang balitang ito, si Sarah pa rin ang magiging asawa ng magiging presidente ng Food Corporation. Nabighani ang ina ni Sarah at naniwala sa kanyang pangako. Ngunit kinabukasan, habang umiinom si Sunjin kasama ang kanyang magiging biyanan, laking gulat niya nang malaman niyang walang hawak na share sa kumpanya ang pamilya ni Sarah. Nang marinig ito ng dating asawa, agad siyang nagtungo sa ina ni Sarah upang linawin ang lahat. Ang layunin lang niya sa pagpapakasal ni Sunjin kay Sarah ay upang mapataas ang kanyang posisyon, pero hindi niya inasahang wala palang kapakinabangan ng pamilya ni Sarah. Sa puntong iyon, wala nang nagawa ang ina ni Sarah kundi tanggapin ang katotohanan. Tinakat niya ang dating asawa na isisiwalat ang tunay na pagkatao ni Sunjin. Ngunit hindi inaasahan,
narinig ng presidente ng kumpanya ang kanilang pag-uusap. Nang marinig niyang hindi pala tunay niyang anak ang inalagaan niya sa loob ng 30 taon, labis siyang nabigla at kinailangang isugod sa ospital. Samantala, sinamantala ng panganay na anak na si Sung Jin ang pagkakataon upang maging pansamantalang kinatawan ng kumpanya. Ngunit sa unang araw pa lamang niya sa pwesto, kumalat na agad ang tsismis na siya ay isang anak sa labas. Nang magkamalay na ang presidente, natakot si Sung Jin na baka isiwalat ng kanyang ama ang katotohanan, kaya agad siyang nagtungo sa ospital. Habang binabanggit ng presidente ang pangalan ni Sung Jin, may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit sa oras na iyon, ang tanging iniisip ni Sung Jin ay ang katotohanang hindi nagsalita ang kanyang ama. Marahil dahil sa pagmamahal niya kay Sung Jin, pinili ng presidente na manahimik. Gayunman, palaging may pagdududa si Sung Jin tungkol sa dahilan ng pagkakabulagta ng kanyang ama. Isang araw, habang tinutulungan niya si Hanso sa pagliligpit ng mga gamit ng dating asawa, aksidente niyang nakita ang mga disenyo ni John Ho para sa isang patimpalak sa kumpanya. Napagtanto ni Sung Jin na ang ginamit na disenyo ng kanyang kuya na si Sujin ay kopya ng gawa ni John Ho. Dahil dito, pinaghinalaan niyang baka ang pagkakabulagta ng kanilang ama ay dulot ng plagiarism ni Sujin. Nagpa siya si Sung Jin na ibunyag ito sa publiko. Ngunit si Sung Jin, na pinaghirapang makamit ang pwesto, ay ayaw masira ang lahat ng pinaghirapan niya dahil dito. Gayunman, iginiit pa rin ni Sung Jin na dapat managot ang kanyang kuya sa kanyang kasalanan at humingi ng tawad sa publiko. Sa puntong iyon, talagang galit na si Sujin sa kanyang nakababatang kapatid. Wala na siyang ibang magawa kundi humingi ng tawad sa harap ng media. Subalit sa kanyang pahayag, itinuro niya ang kanyang sekretarya bilang may kasalanan. Ngunit biglang naputol ang live broadcast nang iulat ng media na si Sung Jin ay anak sa labas. Nagdulot ito ng matinding gulo. Kumalat din ang recording ng pag-uusap ng dating asawa at ng dating kasintahan tungkol sa kanilang anak. Nang makita ito ng dating asawa, agad siyang sumugod sa entablado at itinulak ang kamera, ngunit huli na, naipakita na sa lahat ang kanyang imahe. Sa isang iglap, naging mainit na paksa sa social media ang tunay na pagkatao ni Sung Jin. Gayunpaman, patuloy pa ring iginigiit ng dating asawa na si Sung Jin ay tunay na anak ng presidente. Nangako si Sung Jin sa presidente na aayusin niya ang lahat, ngunit ang tanging ginawa ng presidente ay tingnan siya ng may matinding sakit sa puso, dahil siya ang anak na inalagaan niya ng mahigit 30 taon. Akala ng dating asawa na nakalimot na ang presidente sa lahat, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Samantala, nagsimulan na ring magduda si Hanso na si Jujin ay maaaring si John Ho. Agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan nito, ngunit nadiskubre niya na wala palang taong nagngangalang Jujin, patunay na nagpapanggap lamang si John Ho. Hindi na nakatiis ang madam at sinabi na niya ang buong katotohanan. Dumating din si John Ho sa tabi ni Hanso. Sa sandaling iyon, hindi na niya mapigilan ang matinding pananabik. Nais pa sana ni John Ho na itago ang kanyang pagkatao, ngunit umamin na rin ang madam kay Hanso. Gayunman, hindi pa tapos ang plano ng paghihiganti ni John Ho. Kailangan pa niyang itulak si Hanso palayo, dahil hindi pa siya maaaring bumalik sa dating buhay. Sinimulang sisihin ni Hanso ang sarili sa pagpapakasal kay Sung Jin. Ang paglabas ni John Ho ay nagdulot ng krisis sa kanilang kasal. Ngunit higit pa sa lahat, may isang bagay na lalong samugat sa puso ni Hanso, ang pagkakatuklas na ang dating asawa ay ang pumatay sa kanyang ama. Ibig sabihin, anak ng kaaway si Sung Jin. Hindi matanggap ni Hanso ang katotohanan ito. Hindi rin niya mapatawad si Sung Jin dahil alam niya ang katotohanan ngunit itinago ito sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Sung Jin sa bahay ni Hanso upang humingi ng tawad para sa kasalanan ng kanyang ina. Lumuhad siya at humingi ng paumanhin. Ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya ni Hanso. Labis ang galit ng kanyang lola at pinalaya si Sung Jin sa kanilang bahay. Nang makita ng lola si madam na taas noo sa shareholders meeting, hindi na siya nakatiis. Sumugod siya sa pagpupulong at nakipagsabunutan sa madam. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit para sa kanyang yumaong anak. Napilitang itigil ang pulong ng mga shareholders. Sa pamamagitan ng kwento ng lola ni Hanso, nalaman ng presidente ang lahat ng kasamaan ng dating asawa. Hindi niya inakalang kaya ng babaeng iyon na gumawa ng ganoong kalupitan. Pagkatapos ng kaguluhan, muling itinuloy ang pagpupulong. Sa pagkakataong iyon, matagumpay na naitalaga ang madam bilang pansamantalang presidente ng grupo. Tinanggal ng lupon ng mga direktor ang dating asawa sa lahat ng posisyon, ganap na gumuho ang lahat ng kanyang plano. Gusto niyang ibuhos ang kanyang galit kay madam, ngunit hindi inaasahan, biglang dumating ang mga pulis at inaresto siya sa kasong pagpatay. Si John Ho rin ay umamin sa publiko ng kanyang tunay na pagkatao at isiniwalat ang lahat ng kasamaan ng kanyang dating asawa.
Sa huli, dinala ng mga pulis ang dating asawa, at si Junho ay bumalik na rin sa normal na pamumuhay. Lubhang nalungkot ang lola ni Hanso nang makita si Junho. Labis ang kanyang pagsisisi sa pagpayag na pakasalan ni Hanso si Seongjin. Akala niya'y mapipigilan ito si Junho na makitang muli ang kanyang mga kamag-anak. Narinig ito ni Sunjin, at naramdaman niyang puro paghihirap lamang ang kanyang naidulot sa pamilya ni Hanso. Sa mga panahong iyon, hindi niya alam kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Kinabukasan, nagpa siya si Hanso na hilingin ang diborsyo kay Sunjin. Si Sunjin naman ay hindi alam kung anong pagkakakilanlan ang dapat niyang gamitin upang manatili. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng balita, nakalabas ng ospital ang dating asawa. Pagkatapos nito, nakatanggap si Sunjin ng tawag mula sa kanyang ina. Dahil wala na siyang ibang mapuntahan, humingi siya ng tulong sa kanyang anak. Tinanong ni Hanso kung sino ang tumawag kay Sunjin. Naharap si Sunjin sa isang mahirap na desisyon, isang panig ay ang kanyang asawa, ang isa naman ay ang kanyang ina. Sa huli, pinili pa rin ni Sunjin na protektahan ang kanyang ina. Bagaman masakit para sa kanya na makita ang mga kasalanan ginawa ng ina, same time pa rin niyang hiniling na sana ay umamin ito sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang hiling ng kanyang ina ay tulungan siyang ilipat ang ilang ari-arian, sapat para makatakas siya sa ibang bansa. Ngunit bigla na lamang may narinig silang tunog ng sirena ng pulis. Naisa nang samantalahin ni Sungjin ang pagkakataong iyon upang ipadala ang ina sa re-education center. Ngunit maling inakala ng dating asawa na si Sungjin mismo ang tumawag sa pulis upang ipahuli siya. Dahil dito, itinulak ng bodyguard si Sungjin sa sahig. Sa pagdating ng mga pulis, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila at ng bodyguard. Tinangka ng dating asawa na tumakas, ngunit hinabol siya ni Junho. Pipigilan sana ni Sunjin si Junho. Sa huli, pinili pa rin ni Sunjin na panigan ang kanyang ina, at sa ganitong paraan, hindi niya direktang pinili ang babaeng pinakamamahal niya. Sa likod ng lahat ng ito, nalaman nilang ang presidente ang may kontrol ng buong pangyayari. Alam niyang mabuti ang puso ni Sunjin, kaya't sinadya niyang ipatawag ang pulis at gamitin ang lokasyon ng telepono ni Sunjin. Dahil sa kalupitan ng kanyang ama, labis ang pagkadismaya ni Sunjin at nagpasya siyang lumayo sa pamilya. Ang dating asawa, na minsang naging asawa ng presidente, ngayon nakikipaglaban sa mga pulubi para sa teritoryo. Ang babaeng minsang nagniningning sa titulong, asawa ng presidente, ay ngayon isang palaboy sa lansangan. Sa kanyang desperasyon, hindi na nakatakas ang dating asawa sa muling pag-aresto ng pulis. Ang dalawa niyang anak ay dumanas din ng matinding pagdurusa dahil sa kanya, isang pamumuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ang panganay na anak ay pinalayas ng sariling ama dahil sa pagtatanggol sa kanya. Ang bunsong anak na si Sunjin ay nahaharap ngayon sa diborsyo mula kay Hanso. Dumating ang buong pamilya ni Sunjin sa bahay ni Hanso upang taos-pusong humingi ng paumanhin. Umaasa silang matutulungan si Sungjin na mailigtas ang kasal. Ngunit tuwing nakikita ni Hanso si Seongjin, naaalala niya ang yumaong ama. Gayon din ang kanyang lola, hindi lamang niya gustong makipagdiborsyo si Hanso kay Sunjin, kundi gusto rin niyang bumalik si Junho sa kanilang pamilya, bilang asawa ni Hanso. Nagalit ang tiyahin sa ideyang ito. Matagal na ang nangyaring trahedya, mahigit 20 taon na, at hindi na dapat ito makaapekto sa kaligayahan ng mga bata. Nagpasya rin si Junho na bawiin ang kanyang asawa at anak. Ngunit nang makita niya ang ginuhit ng kanyang anak, napagtanto niya ang kahalagahan ni Sunjin sa puso nito. Nagpasya si Sunjin na magpaalam sa bata sa huling pagkakataon. Sa mga panahong iyon, hindi pa rin nauunawaan ng bata ang mga nagbabagong pangyayari sa paligid niya. Nang malaman niyang aalis si Sunjin, labis itong ikinalungkot ng bata. Worry binitiwan na rin ni Sunjin ang lahat ng kanyang alalahanin at nagpasya siyang umalis ng bansa ng tahimik. Samantala, si Hanso ay labis ang sakit ng damdamin nang muling humarap kay Junho. Napagtanto niyang iba na ang kanilang pagmamahalan. Sa ngayon, ang tanging natitira sa kanyang puso ay pagsisisi. Napansin ito ni Junho, ngunit ayaw pa rin niyang pakawalan ang lahat ng bagay na dating kanya. Alam rin ng dating asawa na aalis na ang kanyang anak. Napagtanto niyang baka hindi na sila muling magkita. Sa kanyang kalungkutan, biglang agawin ng isa pang bilangguang hawak niyang litrato. Nagagawan sila, at itulak siya ng kasama sa pader. Nawalan siya ng malay. Habang paalis na si Sungjin, nakatanggap siya ng balita, ng malapatan ng lunas, na sa pansamantalang vegetative state ang kanyang ina. Nagpunta sa ospital si Junho para sa isang eksaminasyon. Laking gulat niya nang muling makita si Sunjin. Ngunit nakiusap si Sunjin na huwag niyang ipaalam kay Hanso ang kanyang pagbabalik. Sa panahong iyon, akala ni Hanso na malayo na si Sunjin at handa na siyang kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli. Nang magdesisyon si Junho na sabihin kay Hanso ang pagbabalik ni Sunjin,
Ibinalik ni Hanso ang bracelet na pareho nilang suot noon, isang tanda na tinanggihan niya ang muling pagsasama nila ni Junho. Sa kabila ng pagbalik sa normal na buhay ng lahat, may isang doktor sa ospital na labis ang pagkalito. Ayon sa mga pagsusuri, walang anomalya ang dating asawa, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Sungjin, sinadya niyang utusan ng doktor na turukan ng pampatulog ang ina upang manatili itong tulog ng matagal. Kapag matagumpay ang aplikasyon nila para sa gamutan sa ibang bansa, ligtas na sila. Ngunit pagod na ang dating asawa sa matagal na pagtulog. Nang walang tao sa silid, sinubukan niyang kumain upang makabawi ng lakas. Bigla namang dumating si Sungjin para bumisita. Dahil sa takot, agad siyang humiga at nagkunwaring natutulog. Muling bumisita si Sungjin, ngunit wala siyang napansing kakaiba. Habang nagdadala si Hanso ng kanyang anak sa ospital para sa check-up, aksidenteng narinig ng ina ni Hanso ang boses ni Sungjin. Ngunit hindi siya narinig ni Sungjin. Napasok ng ina ni Hanso ang silid ng dating asawa. Sa mga oras na iyon, nagising ang dating asawa at tumayo sa tabi ng kama. Ngunit tila wala ito sa tamang pag-iisip. Hindi niya nakilala ang ina ni Hanso at nakiusap na ilayo siya sa nakakatakot na lugar na iyon. Dahil sa labis na takot, tumakbo palabas ng silid ang ina ni Hanso. Sa kabutihang palad, nasalubong niya si Sungjin. Nang marinig ni Sungjin na nagising ang kanyang ina, agad niyang dinala si Hanso's mother sa silid. Ngunit sa pagbalik nila, natutulog muli ang dating asawa. Nagtanggol si Sungjin at ang doktor, hindi raw sila umalis at wala silang nakitang paggising. Sa halip, inakusahan nila ang ina ni Hanso na may diferensya sa pag-iisip at nagpapakalat ng maling impormasyon. Ngunit sa kaloob-looban ni Sungjin, nararamdaman niyang may hindi simpleng nangyayari. Kinabukasan, pumunta si Sungjin upang kausapin ang madam tungkol sa kung paano sosolusyonan ang problema. Ngunit hindi inaasahan, biglang dumating si Sungjin. Pinagalitan niya ang madam dahil sa pagbibintang ng pandarambong ng walang ebidensya. Ngunit simula nang hawakan ng madam ang kumpanya, natuklasan na niya ang pandarambong ni Sungjin. Binigyan siya ng madam ng pagkakataon, basta't agad niyang ibalik ang pera, hindi na niya ito uusigin. Ngunit matigas ang ulo ni Sungjin at inakalang tina-target lang siya palagi ng madam. Samantala, nagdesisyon na rin ang pangulo ng kumpanya. Isinumite niya ang isang deklarasyon ng hindi pagiging ama. Gusto ng pangulo na paalisin si Sungjin sa kanilang tahanan. Muli siyang nakiusap sa kanyang ama para sa isa pang pagkakataon, ngunit hindi na kinaya ng pangulo ang lahat ng ginawa ni Sungjin at ng dating asawa. Habang nangyayari ito, labis nang nagugutom ang dating asawa kaya't nagsimula na siyang magpanik at gumala sa ospital. Nang matuklasan ni Sungjin na nawawala ang kanyang ina, agad siyang nagtungo sa nurse station. Tumakbo ang dating asawa sa kanya nang may tuwa, ngunit pinigilan siya ni Sungjin. Sa sobrang gutom, wala na sa tamang katinuan ng dating asawa kaya't napilitan si Sungjin na painumin siya ng pagkain upang maibalik sa kwarto. Ngunit pagbalik nila, patuloy pa rin ang pagtatago ng kanyang kuya sa katotohanan ukol sa kalagayan ng kanilang ina. Ngunit ang mga dumi sa sapatos ng dating asawa ang nagpahiwatig ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwang kasal nila ni Sungjin, natuklasan ni Sarah na siya'y buntis. Plano ni Sungjin na isama ang kanyang ina sa ibang bansa. Ngunit naapektuhan ng pagbubuntis ni Sarah ang kanyang plano. Napagtanto rin ng madam na hindi na niya pwedeng pabayaang gumawa ng masama si Sungjin sapagkat isa na itong magiging ama. Kaya't binigyan niya ito ng huling pagkakataon upang ayusin ang lahat at kusang umamin. Ngunit hindi pinahalagahan ni Sungjin ang pagkakataong ito. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng madam at kinopya ang lahat ng lihim ng kumpanya. Balak niya itong ibenta sa ibang bansa kapalit ng yaman. Palapit na rin ang araw ng paglipat ng dating asawa sa ibang ospital, kaya't plano nilang gamitin ito bilang pagkakataon sa pagtakas. Hindi nila alam na natuklasan na ng pulisya ang kanilang plano. Masaya ang dating asawa na makalalabas ng bansa kasama si Sungjin, ngunit hindi mapakali si Sungjin nang makita ang tawag ni Sarah. Iniwang sagutin ni Sungjin ang tawag at pinatay ito ng kanyang ina para hindi maapektuhan ang damdamin ng anak. Ngunit napansin ni Sungjin na maling direksyon ang tinatahak ng sasakyan at hindi tumutugon ang driver. Sa gitna ng pagkalito, kinabahan ng dating asawa. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, ang una nilang nakita ay ang mukha ni Junho. Akala ni Sungjin ay makatatakas sila gamit ang ambulansya, ngunit nang bumukas ang pinto, nasa harap na pala sila ng istasyon ng pulis. Nang marinig ni Sarah ang balita, agad siyang nagtungo sa istasyon. Hindi niya inaasahang magagawa ni Sungjin na iwan siya at ang kanilang anak. Humawak si Sungjin sa kamay ni Sarah at humingi ng tawad, sabay lihim na iniabot sa kanya ang isang USB. Labis ang sakit na naramdaman ni Sarah at agad niyang naunawaan ang layunin ni Sungjin,
Nasa USD ang mga lihim na dokumento ng kumpanya. Gusto ni Sunjin na ibenta iyon ni Sarah, ngunit hindi alam ni Sunjin na minamanmanan na rin si Sarah ng pulisya. Habang sabik na hinihintay ni Sunjin ang resulta, ipinaalam sa kanya ng madam na patented na pala ang teknolohiya, kaya't walang mamimili na tatanggap sa mga dokumento. Doon lang niya naintindihang isa itong bitag. Nang dumating si Sarah sa tagpuan, napansin agad ng mamimili na may problema sa dokumento. Nagalit ito at muntik na siyang saktan. Mabuti na lamang at dumating ang pulisya at nailigtas siya. Ayaw ni Sarah na ang anak niya ay lumaki na may inang may masamang reputasyon, kaya't kusa siyang umamin at nakipagtulungan sa mga awtoridad. Matapos ang paglilitis, napag-alamang may sakit na hindi na magagamot ang dating asawa, at hinatulan ito ng 20 taong pagkakabilanggo. Lampas 50 taong gulang na siya at tila itinakda ng kapalarang mamatay siya sa loob ng kulungan. Hinatulan din si Sunjin ng 7 taon sa kulungan dahil sa pagtatakip sa ina at sa pandarambong. Doon ibinuhos ni Sunjin ang lahat ng kanyang puot sa kanyang ina, pinaniwalaan niyang ang lahat ng trahedya sa kanyang buhay ay kagagawan nito. Hindi niya mapatawad ang kanyang ina, at hindi rin niya mapatawad ang sarili. Iniisip niyang ang lahat ng kasalanan ay nakaugat sa kanyang pinagmulan. Dahil sa kasalanan ng kanyang ina, kinailangan niyang mamuhay sa sakit sa labas. Upang maibsan ang kanyang pagsisisi, ipinasa ni Sunjin ang lahat ng kanyang share sa kumpanya sa pangalan ng isa pang kasosyo. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan upang kahit paano'y magkaroon ng kapayapaan sa puso. Nang malaman ni Junho ang damdamin ni Hanso para kay Sungjin, nagdesisyon din siyang pakawalan na ito. Hindi na niya itinali si Hanso sa kanilang nakaraan. Ipinaalam niya rito ang balitang aalis na patungong ibang bansa si Sungjin. Umaasa si Junho na makapili siya para sa sarili. Nang marinig ito ni Hanso, hindi niya napigilan ang emosyon. Tumakbo siya ng patakbo papunta sa paliparan upang harapin si Sungjin, marahil para pigilan siya o tuluyang makipaghiwalay. Ngunit pagdating niya sa harap ni Sungjin, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nang siya'y paalis na, tinawag siya ni Sungjin. Ngunit sa huli, hindi pa rin nila piniling manatiling magkasama. Marahil ang paghihiwalay ang pinakamabuting wakas para sa kanila. Lumipas ang 1 taon. Matagumpay na nanganak si Sarah ng 3 anak at naging isang buong panahong may bahay. Sa huli, hindi pa rin siya nakipaghiwalay kay Sungjin. Sa kulungan, tinitingnan ni Sunjin ang mga larawan ng kanyang mga anak, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Samantala, nagbalik si Junho sa kanyang paboritong trabahong pagdidisenyo. Araw-araw, kasama niya ang kanyang anak. Si Hanso naman ay naging pangulo ng isang food corporation ngunit pinili pa ring mamuhay ng mag-isa. Marahil para kay Hanso, sapat na ang presensya ng kanyang anak sa kanyang mundo. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Column at hanggang sa muli.